Ayan mga kapatid, ako ay muling nagbabalik po sa inyo at dahil meron na naman tayong bagong pag-uusapan o bagong pag-aaralan sa oras na ito. So bago natin ipagpatuloy o bago natin sisimulan mga kapatid ay kung bago ka pa lang sa channel kong ito ay maaari ka nang mag-subscribe at huwag na rin kalimutan i-click ang notification bell para sa mga bidyong i-upload ko at ipapangarap ko po ay lagi po tayong updated. So yung mga kapatid, at nagpapasalamat po ako sa mga taong laging sumusuporta, laging nanonood sa aking mga video at sa patuloy na pagyakap at patuloy na panunood sa aking mga video. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. At ito na nga po mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina na mayroon tayong bagong pag-aaralan o bagong pag-uusapan. Ano nga ba ito? So, ang ating pag-uusapan mga kapatid sa oras na ito ay kung paano magkaroon ng maraming subscriber o maraming kaibigan sa YouTube as soon as possible. So, yung nga sinasabi ko mga kapatid na kapag baguhan pa lang tayo, kapag nagsisimula lamang pala tayo ay uunti lang po ang nakakakilala po sa atin. At yung nga po uunti pa ang ating subscriber. So, yun po ang ating tatalakayin ngayon kung paano natin maparami at kung paano tayo magkaroon ng maraming kaibigan as soon as possible. So, unang-una mga kapatid, kaya ginawa ko itong video na ito dahil gusto ko rin pong i-share sa inyo ang aking napag-aralan. At ito po ay talagang napakaganda at ito po ay napakalaking tulong po sa atin kung ito po ay ating gagawin at susundin po natin ito. So, yung tinatawag na kanina mga kapatid na kung paano ba magkaroon ng maraming kaibigan sa mundo ng YouTube. So, meron tayong mga iba't ibang paraan, meron tayong mga iba't ibang gagawin upang magkaroon po tayo at ma-hit po natin ang requirements po ni YT na 1,000 subscriber. So, kaya nga nandito po tayo sa mundo ng YouTube o kaya nandito po tayo, pinasok po natin ang mundo ng YouTube dahil meron po tayong gustong gawin, meron tayong gustong ipakita at para ma-inspire po ang mga kapwa natin mga YouTuber o mga manonood at magkakaroon po tayo ng career dito sa YouTube. So, bibigyan po tayo ng tips o bibigyan ko kayo ng tips at ito lang po ay aking napag-aralan at upang magawa at maabot po natin ang isa sa mga goals po natin sa ating mga buhay at kung paano natin mapalaki, mapalago ang maliit po nating channel sa pamamagitan po ng mga paraan na ito. So, ang unang-una mga kapatid, ang unang tips o yung unang pamamaraan ay yung alamin po ang purpose ng ating channel. So, bago po tayo gumawa ng channel po natin ay kailangan po natin alamin kung ano nga ba ang purpose po natin. Kung ano nga ba ang dapat ipakita po natin. Ito ang pinaka-importante mga kapatid. Aaminin ko nung nagsimula po ako ay basta na lang po ako gumawa ng sarili kong channel na hindi ko po alam kung ano kung magiging purpose ko. So, nung nabasa ko po ito at napag-aralan ko ito na napakahalaga pala na magkaroon ka ng purpose bago ka gumawa ng sarili mong channel. Yung nga po mga kapatid, ito ay isa ito sa mga pinakamahalaga na kailangan magkaroon tayo ng purpose. Kung bakit gusto mo ito i-post at dahil nga ba gusto mo bang sumikat o dahil nga ba gusto mo bang magpasikat o gusto mo lang po magpatawa o kung siguro gusto mo talagang i-share ang na meron ka, kung gusto mong i-share ang wisdom na mayroon ka o mga talento na mayroon ka. So yung nga po mga kapatid ang isa sa mga purpose po natin kung bakit tayo gagawa ng sarili po nating channel. Gusto po natin ipakita kung ano mo yung mayroon tayong talento, kung ano po yung maganda pong maidudulot, kung ano po yung makukuha nilang aral sa ating buhay. So, ano nga ba ang gagawin po natin para i-promote o ipalaguin ang ating mga channel? Gumawa ba tayo ng channel para i-promote ang ating mga negosyo? Gumawa pa tayo ng channel para gusto lang po natin makilala ng tao? Sapagkat
gumawa po tayo ng channel dahil ang purpose po natin ay yung nga po makakuha ng maraming kaibigan, magkaroon ng maraming kaibigan sa pamamagitan po ng ipapakita po natin ang mga talentong mayroon tayo at i-share po natin kung anong wisdom at knowledge na mayroon po tayo. Dahil kailangan po natin liwanagin, kailangan po natin maklear sa ating mga kaisipan kung ano nga ba ang purpose, kung bakit mo pinasok o kung bakit ka gumawa ng channel mo sa mundo ng YouTube. At ang pagpaplano mga kapatid, sa una talagang mahihirapan ka. Mahihirapan kang gumawa ng content o gumawa ng mga video kung hindi mo talaga alam kung anong purpose mo bago mo ito sisimulan. Baka kung ano na lang mapagtripan mo ay i-upload mo na lang. Kung ano na lang mga naisip mo ay i-upload mo na lang. Kaya mas maganda mga kapatid na magkakaroon po tayo ng mga plano o mga purpose bago po tayo mag-upload kung ano mga content na gusto po nating i-upload. So, at ang tanong mga kapatid, kailangan po natin tanungin kung bakit natin gagawin ito at kung bakit po natin ipakita ito. So, yung nga po mga kapatid, para magkaroon po ng purpose ng ating channel ay ini-expect po natin na maraming makakahit o maraming magiging kaibigan po natin kapag ang content po natin ay may purpose, kapag ang video po natin ay nakaplano. So, uulitin ko mga kapatid, ang una kanina na magiging pamaraan o unang tips ay dapat alamin po natin kung anong purpose ang channel po natin. So, ang pangalawa mga kapatid na tips o pangalawang magandang paraan ay be consistent sa paggawa ng mga content. Ibig sabihin po na okay lang na magkakaroon ka ng idea o okay lang po na magkakaroon ka ng content na nakaplano. Ang tanong dito, bakit mo ito gagawin? Kapag may quality na tayong content o may naisip na po tayong quality na video, ay kailangan po natin mag-upload ng regular o 2 beses sa isang linggo. At mas malaki ang chance na magkakaroon po tayo ng maraming kaibigan. At hindi lang po na basta susubukan, at kailangan po natin mag-upload ng mga video na consistent, yung may mga makukuhang aral, may makukuhang mga magandang idea, o may makukuhang ano nga ba ang mapupulot nilang aral sa ating video. At yun ang dahilan kung bakit nila babalik-balikan at panunuorin ang ating mga video. Uulitin ko na magkakaroon po tayo ng be consistent na content. Yun po ang pangalawang pamamaraan upang magkaroon po tayo ng maraming kaibigan o maraming subscriber sa mundo ng YouTube. At saka mga kapatid, kapag gumawa tayo ng isang video ay dapat magkakaroon po tayo ng yung desire na ano nga ba ang maitutulong ang bidyong ito sa mga taong manunood. Ano nga ba ang hinahanap nila ang mga video na ating i-upload sa mga taong manunood. So kailangan po natin optimize ang mga video na bawat pong i-upload po natin para hindi po magtagal ay magkakaroon po paunti-unti ang pagbabago at pag-angat ng ating mga channel. So mga kapatid, ang pangatlong tips o pangatlong pamamaraan ay yung optimize your video. Yung tulad ng sinabi ko kanina na napakaganda rin ito na pag-aralan po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng optimize your video. Ibig sabihin po mga kapatid ay ito ang paglalagay ng mga title. Kailangan yung title mo talaga is be consistent din. Kailangan na gandahan mo ang iyong channel. Kailangan may pagkakaiba sa mga title ng mga iba. Kung ang video mo ay may kapariho, ay kailangan may pagbabago o may pagkakaiba para yung nga po sinasabi ko na para ma-optimize po ang ating mga video. Pangalawa ay kailangan po natin pagandahin po ang description po natin. I-optimize po natin ang description na sa mga video na bawat i-upload po natin. At ang paglalagay ng mga tags, ang paglalagay ng mga thumbnail, at ang paglalagay ng mga keywords tag at mga watermarks, at ganun din pa sa mga intro at outro natin. Kailangan may optimize po mga kapatid, kailangan malinaw, kailangan po talagang maganda
upang sa ganun ay yung mga tao ay maaakit po sila, ay iisipin po nila o thumbnail pa lang ito ay maganda na, kaya siguro ang nilalaman ng video ito ay maganda rin. Yun po yung magandang sinasabi ko na optimize your video. So talagang marami kang talagang makikita sa Google o marami kang makikita sa mga YouTuber na nagjo-tutorial ng mga ganito, kaya sinubukan ko rin ito mga kapatid para i-share ko na rin po kung ano po yung napag-aralan ko, at lalong-lalo na sa mga small YouTuber o mga baguhan pa lang na kagaya ko. At kapag gumawa po tayo ng mga video mga kapatid ay magkakaroon po ng potential sa mga viewers, magkakaroon po talaga ng dahilan kung bakit nila papanoorin ang ating mga video. So isipin po natin, kung hindi man ngayon mag-hit ang ating mga video, malay po natin dahil sa mga pag-upload po natin ng magagandang idea na makukuha ng mga tao, ay doon po makikita ang paunti-unting aangat ang ating mga channel. So isipin po natin mga kapatid na napakahalaga din po na magkakaroon po tayo ng optimize. So ang pang-apat po mga kapatid na tips o pang-apat na magandang pamamaraan ay yung po mga mag-engage sa mga audience. Hindi po mag-engage sa magpapakasal mga kapatid. Ganito talaga ang pag-uumpisa kung paano ka makakabuild ng legit na subscriber o legit na audience. Kailangan mo talagang mag-engage. Yung tulad ng sinasabi ko na mag-engage na hindi po magpapakasal. Ibig kong sabihin yung pagla-like. Kapag may nag-like ng mga video mo, ay kailangan mo din i-like. Kapag mayroon pong magpupusuan o mag-heart ng mga video mo, kailangan mong i-heart para sa ganun ay yung mga taong nanonood sa ating mga video ay mabait pala ito. Kailangan po natin itong balikan ng kanyang mga video dahil nakikita po natin na ito po ang kanyang response. Yun po ang isa sa mga paraan upang magkaroon po tayo ng maraming kaibigan sa mundo ng YouTube. At kung may mag-comment, kailangan po natin mag-reply. Kung ano po yung mga kino-comment po nila, ay kailangan po natin replyan para magiging yung mga legit na kaibigan po natin ang bawat isa. Yan po ang isang technique para mas lalong mag-rank ang ating mga channel. Dahil alam po natin ang algorithm po ng YouTube ay ang video dito nakukuha kung paano papalakihin ng ang ating mga channel. So katulad ng sinabi ko kanina na as soon as possible talaga na hindi man ngayon, bukas, pero darating din yung time na makikilala at aangat ang ating mga channel paunti-unti. Dahil yung sinabi ko po na ako talaga sa maliit na subscriber hanggat lumaki ng lumaki dahil sa pagsisikap na gusto ko talagang maabot ang isa sa goal ko sa aking buhay. So ang pang-lima nga kapatid na tips o pamamaraan upang magkaroon po tayo ng maraming kaibigan ay yung promote your channel to the different social media. Ibig sabihin, hindi ko naman po sinasabi na i-promote mo yung channel mo na basta na lang i-promote mo. Kailangan pag-isipan mo rin, pag-aralan mo rin kung ano nga ba yung magiging magandang epekto nito. Kailangan mong gawin kung ano yung tamang pamamaraan. Hindi na basta mag-share ka dahil alam naman po natin na napaka-stricto rin ni YouTube ngayon, naghihigpit, kaya pinagbabawalan din po yung pag-share ng mga videos po natin sa mga social media. Ngunit ang advice ko mga kapatid ay mag-share lang po tayo sa magandang paraan at wastong pamamaraan o hindi tayo magkakaroon ng violation ni YouTube. At aside from that, kung gusto po natin i-build up, ipalakihin po ang ating mga channel, ay gumawa po tayo ng pagbabago, gumawa po tayo ng pagkakaiba ng mga ibang YouTuber dyan na mayroon yung makikita nilang naiiba ang ating mga channel. So kailangan po natin ng traffic, hindi traffic po sa EDSA na tinatawag. Ang ibig kong sabihin po na yung traffic po na papunta sa YouTube at papunta po sa level up ng mga channel po natin. So ayun mga kapatid, at ang pang-anim po na tips o ang ating pang-anim na pamamaraan mga kapatid ay be true or be honest to yourself. Ibig sabihin, magiging tapat po tayo at magpakatotoo tayo sa ating mga sarili. Dahil nakikita po natin at marami na tayo siguro na encounter na marami nang gumagaya, marami nang gumagamit ng mga video ng iba para lang sumikat, para lang makilala ng mga tao.
Meron na nga bang gumagaya ng mga yung ginagaya po ng mga sikat na artista, kung ano-anong mga naisip ng mga tao para lang lumaki at para lang makilala ng mga manunood ang kanilang mga video. So, ang advice ko mga kapatid ay kailangan po natin magiging hanis o magiging tapat po tayo kung anong meron tayo. Magiging totoo po tayo sa ating mga sarili. Hindi na po natin kailangan mag-pretend, hindi na po natin kailangan magpalaganap pa na kung ano-ano mga fake na balita o mga peking balita para lang magkaroon po tayo ng maraming kaibigan. At yung nga sinasabi ko kanina na magtiwala sa sarili mo, kailangan mong magtiwala kung anong mayroon ka. At hindi man ngayon, hindi man bukas ay aangat din po ang ating mga channel. Basta gawin lang po natin ang tamang pamamaraan. At magkakaroon naman po tayo ng maraming like. Kung nakukuha naman po natin ng maling pamamaraan ay hindi rin po talagang maganda. So yung sinasabi ko kanina mga ganda na mga kapatid na magkakaroon po tayo ng katapatan sa ating mga sarili. Magkakaroon po tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Magtiwala lang po tayo. At huwag kang matakot na i-judge ka ng mga tao. Huwag kang matakot na i-judge ka ng mga kaibigan mo dahil sa itsura mo. At sinasabi ko na kanina na ipakita po natin, ilabas po natin ang ating talento na mayroon tayo, na hindi na po natin kailangan mag-pretend o magsinungaling. At yung nga po sabi ko kanina na talagang napakaganda rin po na pamamaraan ito. At ito yung hindi po natin pwedeng kalimutan na ito ang dahilan kung bakit po umaangat ang mga ibang YouTuber po na kagaya po natin. So ang pangpito mga kapatid o ang panghuli ay yung don't quit. Huwag tayong sumuko. Dahil unang-una mga kapatid, ang nagsisimula ay talagang mahihirapan ka. Pero pag talagang nagpursigi ka, kung talagang ipunus mo ito ay darating din yung time na makukuha mo yung goal, yung isang goal sa buhay mo o yung isang layunin mo. So ang masasabi ko lang pa mga kapatid, talagang bihanis talaga na nung una nahihirapan ako talaga. Iniisip ko noon na paano ako makikilala, paano ako magkakaroon ng 1,000 subscriber, hindi naman ako sikat, hindi naman ako kilala, wala naman akong talento. So yung nagpursigi lang ako kung saan saan ako lumalapit, nagtatanong kung saan po ako gumawa ng paraan para lang makuha ko ang unang requirements ni YT. So kailangan kung gusto mo talagang i-push yung goal mo, kailangan mo talagang gumawa ng sarili mong pamamaraan. Kailangan mo talagang masolusyonan kung paano mo ito ma-hit o makuha ang requirements po ni YT. At wag po tayong mangamba, wag po tayong matakot, wag po tayong manghinayang, at wag po tayong huminto sa pangangarap. Dahil yung nga po kanina, kung talagang gusto mong magkaroon ng magandang channel ay kailangan mong pagplanuhan ito kung ano yung magiging purpose ng channel mo. At unang-una sa lahat ay dahil sa content mo, dito ka makikilala. Dito ka makikilala ng mga YouTuber o mga manunood. At ito ang makakatulong sa atin para umangat ang ating mga channel. So yung nga po kanina na magiging consistent yung mga video po natin, at huwag tayong mapagod mula sa pagtatrabaho, pag-i-edit, kung ano po yung mga pamamaraan na mayroon tayo. Dahil ito po yung makakakuha o makakaakit ng mga tao. At huwag po natin isipin yung sahod muna. Kailangan po natin pag-aralan, kailangan po natin pagtrabahuan kung paano natin makuha ang ating sasahurin sa YouTube. So pangalawa na lang po yung magkakaroon po ng income sa YouTube. Hindi ka muna kikita, dahil kung hindi ka naman kikita, hindi ka pa monetize, hindi ka talaga kikita. Kaya pagandahin mo, palakihin mo muna ang iyong bahay upang magiging partner ka, o yung tinatawag po na YouTube Partner Program. So sa una talaga hindi tayong papansinin, walang makakapansin o ilan lang po makakapansin po sa atin sa una. Pero kapag gumawa po tayo talaga ng sundin po talaga ang itong mga pamamaraan na ito, ay unti-unti hindi po natin mamamalayan, pero talagang aangat din. Maniwala lang po tayo sa ating mga sarili.
At kailangan po lang natin talagang i-post kung ano po talagang purpose po natin, kung ano yung goals po natin. So yung nga po mga kapatid, at sinasabi ko po kanina na walang nagsisimula sa mataas o sa malaki. Lahat tayo ay magsisimula sa maliit. Kaya kapag itong pinagsikapan mo talaga ay nakamit mo, ay napakasaya, di ba? Tulad ko talagang nung hindi pa ako monetize, talagang hirap na hirap po ako, pero lisig lang. Hindi ako nagsasawa, hindi ako napapagod, hindi ako huminto hangga't na-reach ko po yung yung goal ko. So nung na-monetize na po ako, talagang ang gaan ng pakiramdam. Ito na po yung bunga ng aking pagsisikap. Ito na po yung bunga ng aking pagod, puyat, kung ano pa yung mga paraan kung babalikan ko. So maraming salamat at naging matagumpay din po ako. At dahil po sa gabay at wisdom po at knowledge na binigay po ng Panginoon sa akin. So ayan mga kapatid, ini-encourage ko po ng bawat isa po sa atin, lalong-lalo na sa mga nagsisimula at balak pang magsimula, ay kailangan po natin talagang pag-isipan bago tayo gumawa ng ating mga channel. Kailangan po natin bago tayo gumawa ng channel mga kapatid, ay kailangan alamin mo kung anong purpose ng magiging channel mo. At pangalawa ay magkakaroon ka ng kailangan mong isipin kung ano yung magiging consistent na video yung gagawin mo. At yung pangatlo ay kailangan mong i-optimize o kailangan mong ayusin ang channel mo kung anong dapat mong ayusin. At yung pang-apat po mga kapatid ay mag-engage ka sa mga audience o yung mga kaibigan mo. Kailangan mong mag-reply kung ano po yung mga nagko-comment, yun pong mga kapatid. Saka kailangan po natin maging tapat, maging totoo sa ating mga sarili. Kailangan po natin ipakita kung anong mayroon tayo. At yung nga pang sabi ko na panghuli, yung don't quit o wag tayong sumuko. Wag tayong mag-give up. Dahil kung gusto po natin maabot ang ating mga pangarap, ay talagang ipos mo ito hanggang makamit mo. Hindi ba po mga kapatid? So ayan po mga kapatid, maraming salamat. At nawa po ay mayroon po tayong ibang natutunan o bagong natutunan sa bidyong ito.